sin separate us from the love of God? The last time, nasabi ko na sa inyo na walang kahit na ano pa mang bagay ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. So, ano bang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay Kristiyano? Ang kasalanan po, hindi man tayo naihihiwalay sa pagmamahal ng Diyos, inapektuhan naman niya yung ating relasyon sa Panginoon. So, we are separated relationally. So, nagiging distant po ang Diyos sa atin kapag po tayo ay nagkakasala. Sigurado ako nararanasan din po ninyo yun. May mga time siguro na nararanasan ninyo. Naranasan ko na yun. So, ibig lang po sabihin na sin affects our fellowship with God, affects our walk with God. So, kung minsan po talaga, nahuhulog po tayo sa kasalanan. At yun po ay dahil nagiging mahina po tayo. Nagiging pabaya po kasi tayo. Hindi tayo nagbabasa ng hindi po tayo nagbabasa ng ating Bible. Hindi tayo nagdarasal. At wala tayong fellowship with other believers. So, kung minsan hindi tayo na-encourage, hindi tayo nakapag-inspire. So, we are weak. Mahina ang ating pananampalataya. Kaya kung minsan, yung evil thoughts natin and evil desires natin, finu-fuel ni Satan at madali lang po tayong bumibigay pag nangyari yun. Kasi nga po, mahina po tayo spiritually, hindi tayo seryoso sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So we should seek God intentionally. Seek Him with all your heart, with all your strength, and with all your soul. So let's use the full armor of God para po maging matatag po tayo at protektado po tayo sa atake ng kaaway. So, bilang mga anak ng Diyos, parang meron po tayong name tag. Dala-dala po natin yun kahit saan man tayo pumunta ng mga anak ng Diyos. So, mahalaga po na tingnan natin kung paano tayong magsalita, paano tayo umakto, paano tayo mag-respond sa mga situation natin kasi hindi natin gusto na ipahiya ang pangalan ng Diyos. Hindi natin gustong ipahiya ang Diyos sa mga ginagawa natin. At yung mga bagay na ating natututunan, huwag tayong makontento na nasa isip lang natin. Kailangan po ay maging buhay na buhay po siya sa ating pagkatao. Hilingin natin sa ating Panginoon na maisabuhay natin at makita yun sa ating pamumuhay. At bilang mga anak ng Diyos, kapag po tayo nahuhulog sa kasalanan, hindi po niya tayo pinapabayaan. Dahil anak ka niya, dinidisiplina ka niya hanggang sa ma-realize mo na walang kaayusan ang iyong buhay kung wala siya sa'yo, na hindi ka tunay na masaya kung wala ang Diyos sa'yo. So, pinapakita niya, hindi ka niya pinatatahimik hanggang sa ma-realize mo yung mga bagay na yon. At upang makabalik ka sa tamang landas. So, hindi po tayo hinahayaan ng Diyos na manatili sa kasalanan. So, bilang mga Kristiyano, tayo po ay merong conviction at alam po natin kung paano tayo magsisi sa ating mga pagkakamali. We know what repentance is. Repentance is that you acknowledge your mistake, that you are wrong in the sight of God, and you humble yourself and ask for forgiveness. At alam po ng Diyos kung totoong ikaw po ay humingi ng kapatawaran at hindi ka na bumabalik sa iyong kasalanan. Hindi ka nagkakasala ng paulit-ulit. Kapag po paulit-ulit po nating nagagawa ang ating kasalanan, ibig pong sabihin, mayroon pong stronghold sa atin o mayroong mali sa atin. Maaaring hindi tayo totoong tumanggap sa Panginoon. Kaya naman po, paulit-ulit nating sinusunod ang ating sinful nature imbes na yung Holy Spirit. So, sin does not separate us from the love of God. Pero para mas maliwanag, bibigyan ko kayo ng example. So, I'm 31 years old and at my age, I'm feeling a lot of body pains already. At kung minsan, syempre gusto ko naman maglambing sa aking anak at gusto kong magpamasahe. Para naman matanggal yung masakit sa aking katawan, ma-relax ako ng konti. Pero kung minsan hindi po siya sumusunod kaagad o hindi na siya sumusunod.
So, ako naman po ay magtatampo o kaya ako ay magagalit. At pag nakita niyang ganun na ako, susunod din naman siya. So, maya-maya maglalamping na rin at magsasorry. So, syempre anak ko po siya, kaya syempre hindi naman po ako forever na nagagalit sa kanya. Since nagsasorry naman siya at ginagawa rin naman niya yung gusto kong gawin kahit na pagkatapos kong magalit sa kanya. So, ibig pong sabihin nun, dahil anak ko siya, kahit nagalit ako sa kanya o magagalit ako sa kanya, mahal ko pa rin siya. So, hindi po ibig sabihin na kapag nagagalit ka o nagagalit sa iyong magulang mo o nagagalit ka sa anak mo ay hindi mo na siya mahal. So, ganun din po yung ama po natin sa langit. So, si God, ganun din siya. Didisiplinahin po niya yung mga mahal niya. So, hindi ibig sabihin kapag nagalit siya sa'yo, hindi ka na niya mahal. Kung nagkasala ka man at nagrepent ka ng totoo, nagsisi ka sa kasalanan mo, alam ng Diyos yon at patatawarin ka niya. Pero hindi po ibig sabihin na pwedeng-pwede nating abusuhin yung kanyang pagmamahal dahil mahal ako ng Diyos kahit nagkasala ako. Hindi po ibig sabihin nun. Hindi po pwede na abusuhin natin yung kanyang pagmamahal. Dapat po tayong matakot kapag inisip po natin yun o ginawa natin yun dahil kung naaalala nyo si Ananias at si Sapphira, sila po ay sumuway sa ating Panginoon. So sinubok nila ang ating Panginoon at dahil sa ginawa nila, sila po ay namatay. On the spot po na namatay sila dahil sa kanilang pagsisinungaling sa Panginoon. So let's not test our God. Tingnan natin yung Book of Romans, chapter 6, verse 1 to 14. Well, then should we keep on sinning so that God can show us more and more kindness and forgiveness? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten that when we became Christians and were baptized to become one with Christ Jesus, we died with Him? For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised as He was. Our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also share His new life. We are sure of this because Christ rose from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. He died once to defeat sin, and now He lives for the glory of God. So you should consider yourselves dead to sin and able to live for the glory of God through Christ Jesus. Do not let sin control the way you live. Do not give in to its lustful desires. Do not let any part of your body become a tool of wickedness to be used of sinning. Instead, give yourselves completely to God, since you have been given new life, and your whole body as a tool to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you are no longer subject to the law, which enslaves you to sin. Instead, you are free by God's grace. Okay, so sabi po sa salita ng Diyos, hindi po dapat abusuhin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi po dapat tayo patuloy na nagkakasala para lang tayo ay patawarin ng Diyos o pakitaan ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Tayo po ay tayo po ay meron ng bagong buhay. Sabi nga, nung mamatay si Jesus, kasama na ring namatay yung ating makasalanang pagkatao. So, meron na tayong bagong buhay dahil nabuhay si Jesus. So, hindi na natin master ang kasalanan, kundi ang Holy Spirit, ang Panginoon na po. So, we were once separated by sin nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon.
Pero ngayon na kay Kristo na po tayo po ay kanya ng mga anak, tayo ay dapat nang sumunod sa ating Panginoon. So once again, sin cannot separate us from the love of God, but it's not okay to keep on sinning. Thanks for watching and God bless you all.